Naparito ako upang tawagin ang mga may sakit, hindi ang mga walang sakit. Ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. So, paanyaya na ipinapahayag ng ating Panginoong Jesucristo, bahagi yun na ipinaalala sa atin. Kaya nga, kuminsan, naging pamantayan natin ang ating pagkilos. Sabi nga natin, kuminsan yung kaisipan natin yung ating actuation, pagkilos, na alin, mas banal tayo kaysa sa iba. Yan ay yun ang unang pagkakamali ng kaisipan ng mga eskriba at ng mga Pariseo, na sabi nga natin ay mas banal. Kaya alisin natin sa kaisipan na yun na tayo ay higit na banal kaysa sa iba. Tayong lahat ay naglalakbay tungo sa kabanalan, at huwag nating ilagay ang ating sarili na mas nauuna kaysa sa iba. Ay mali na kaagad ang simula natin. Kaya bahagi yun. Sabi ako na ayoko dyan. Ay mas banal ako dyan. Bahagi yun. Kaya nga, kung sino, ito ay alin, ay isang uri din ang tinatawag natin na yung panahon ngayon, kung tawagin natin, ay yung mababang pagkakilala sa iba, o kung tawagin natin ay discrimination. Yung discrimination ay hindi lang ho ngayong panahon na ito. Mula pa ho, bago pa dumating sa Jesus, nandiyan na yung discrimination. At kahit na sa mga itinuturing na mga banal, ay mayroong discrimination. At kung talagang tayo ay banal, huwag natin ituring na tayo alin na mas banal sa iba. Kaya nga mayroong awin na banal na aso. Bahagi yun na kung saan ay iwasan natin. Hindi mo yan yung pamantayan ng pagkilos na itinahayag ng ating Panginoon Jesucristo. Ay kung tutusin, ang dapat na tutusin na magsalita niya na yung Diyos. Kasi siya lamang yung kabanal-banalan. No one could really say na alin, tayo ay mga banal. Tayong lahat ay nadumisan ng kasalanan. It is only through the mercy of God. Na tamang-tamang ngayon ay Biyernes, dakilang awa ang kamahal-mahalang puso ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya yun naman yung pasimula ng ating pagkilos. Kaya paano? Una, sabi nga ay kalimitin, nawakan natin yung ating pagkaunawa. Pero bago yun, ayun, nawakan natin yung ating karunungan. Bahagi. Kaya kung minsan yung mga tao, akala nila yung sila ay banal kaysa sa iba, makitig ang kanilang kaisipan. Bahagi yun ng pagkilos na kung sino kapag natin nakita yung tunay na katotohanan na kinakailang dawagan natin ang aming karunungan.
wala akong pagkilos natin sa daigdig na ito na masasabi natin na magpapanalo kaysa sa iba. Kaya bago natin lawakan yung ating pagkaunawa, lawakan muna natin yung ating kaisipan. Na nawa makita natin at doon tayo higit na magsimula at yun ay sa pamagitan ng kababaan ng kalooban. Kasi yung tunay na kalawakan ng ating karunungan ay nagsisimula sa kababaan ng kalooban. At yun, kung mababa yung ating kalooban, ma-realize natin hindi tayo banal kaysa sa iba. At mali ang unang pag-iisip na mas banal tayo kaysa sa iba. Sapagkat hindi yung sarili nating pamantayan ang pwede nating gamitin para timbangin ang katatayuan ng bawat isa. Kasi yung alam lang natin ay yung ating sarili. Hindi natin alam yung katatayuan ng ibang tao. At yun lamang ay base lamang sa perception na alam natin o sang-ayon sa ating pagkakilala. Bahagi yun. Bagamat kung natutusin, may danger din na sabi nga natin, kapag ikaw sumama sa mga ang tawagin natin ay BI, bad influence, maawa ka. Pero bahagi yun, sabi nga natin, magkaiba yung tendency at saka yung actuality, pwede at yung kaganapan. Huwag natin iangtong yung ating sarili, lalo-lalo na saan sa tinatawag natin presumption. Doon pupunta yun. Ay hindi natin nakikita yung maliwanag na pagkilos. Bagamat nakikilala natin na mayroong tendency, pero hindi yun automatic. At kapag sinabi natin automatic, ay ating minamaliit ang kakayanan ng bawat isa na mag-isip at magdesisyon para sa kanilang sarili. Ay paano masabing mas banal ka kaysa sa iba kung ang kaisipan mo ay hindi mature na isipin ang mga bagay na ito sa katatayuan ng bawat isa. Pangalawa, ang alin, yung tinatawag nating habag ng Diyos. Bahagi mo ito. Malalim yung kapag sinabi nating habag ng Diyos. Malalim din o kaya yung devotion sa dakilang awa ng Diyos. Malalim din yun. Bahagi yun ng pagkakataon na kung saan ay makita natin. At yun ay alin, kung tutusin ay sinasummarize saan? Doon sa paghahandog ni Jesus ng kanyang sarili para sa isang taong makasalanan. Yung kordero ng Diyos. Yung tinatawag natin ng Diyos na nag-alay ng kanyang sarili para iligtas ang tao na hindi niya naman lang kaano-ano bahagi at hindi mababawasan ang kanyang pagka-Diyos sa lahat ng kanyang pagkilos. Pero yung hindi natin makita, yun ang tinatawag natin yung habag ng Diyos. Para po sa mga Israelita, may mas malalim na kahulugan yun. Yun ay nababalo sa tinatawag natin doon sa bahagi noong Ark
kaban ng tipan na may tinatawag sila roon na yung awa ng Diyos. Nakalimutan ko lang po yung technical term. No? Pero yung sabihin, pag sinabi natin habag ng Diyos, ay bahagi ng pagkilos natin na it's not you, it's not me, no? That make you holy, that make us holy. Hindi gawa ko at hindi gawa mo kung bakit tayo naging banal. No? Tayo naging banal, bakit? Gawa ng Diyos. Bahagi yun ng pagkilos. Yun ang pinakailalim niya. Kaya doon din papasok yung tinatawag natin yung alin. Yung isa sa mga bahagi ng prinsipyo natin, yung graciousness of God. Lahat ay gawa ng awa ng Diyos. Fundamental principle. Kaya tayo naging banal, gawa ng awa ng Diyos. Yung pagkilos natin ay alin? Yun yung pagpapanatili ng pagkabanal ng Diyos para hindi masayang. Pero yung kabanalan ng Diyos, hindi gawa. Kaya ibinigay sa atin, hindi gawa natin. Ganito rin yung kalimitan yung pinapaliwanag ko sa sakramento ng binyag. Bakit ba tayo binibinyagan natin? Wala pang nagagawa yung wala pang hindi pa nakapagbibigay yun sa simbahan, no? Hindi pa yung makapagsalita, hindi pa yung nakatulong sa ministeryo ng simbahan, pero iniligtas ng Diyos. Kasi yun ang gusto ng Diyos, maging habang. Kaya bahagi mo yung na huwag natin kalimutan. Kaya iwasan natin yung judgmental. Yung pagiging judgmental, hindi mo yung larawan ng Diyos. Ang larawan ng Diyos ay alin? Pagkahabag. Bahagi yun ng pagkilos. Nanawa ay makita natin. Ang kinakailangan ituro natin sa pagkakataon. Kasi iba yun na. Kaya ako narito kasi ang dami ko na ibigay sa simbahan. Marami akong ginawa sa simbahan. Hindi. Yung iyong pagkilos ay alin? Preserving the gift of salvation. Kaya ka naglilingkod kasi pag tinanggap mo na yung kabanalan ng Diyos at gusto mong pangalagaan yun. Pero hindi ka naging banal sapagkat marami kang ibinigay sa simbahan. Kaya ka nagbibigay sa simbahan kasi bakit? You appreciate, kinikilala mo, pinahalagahan mo, nagpapasalamat ka. Saan? Sa dakilang awa at habag ng Diyos. At yun ang nawa ang maging bahagi ng ating pagkilos. At yun din ang nawa yung ipamukha natin sa ibang tao. Kaya bahagi mo na makita mo natin, yun po ang idalangin natin sa harapan ng buong may kapal. Sa pagkilos natin sa daigdig na ito. At maunawaan natin